Ang tamad na bata. Sa isang malayong lugar, may isang ama at ang kaniyang 2 anak na babae. Ang nakatatandang anak ay mabait at masipag. Pero ang bunso ay napakatamad. Isang umaga, sabi ng kanilang ama, "Mga anak, naubusan na tayo ng pagkain. Kailangan ninyong lumabas at maghanap ng trabaho." Agad na umalis ang masipag na anak upang maghanap ng trabaho. Ang tamad naman ay nagsabi, "Maglilinis na lang ako ng bahay." Pero syempre, wala siyang ginawa. Habang naglalakad ang masipag na bata, nakita niya ang isang tuyong puno na labis ang lungkot. Nagmalasakit siya at diniligan niya ito. Pagpatuloy niya, nakakita siya ng basag na kalan sa gilid ng daan. Kumuha siya ng putik at maingat itong inayos. Maya-maya, may nakita siyang maliit na aso. Madumi at puno ng putik. Pinaliguan niya ito ng mabuti. Sa dulo ng daan, nakita niya ang isang makinang na palasyo. Dito nakatira ang 7 diwata na mabait na bumati sa kanya. Magandang gabi po mga diwata. Ako po ay naghahanap ng trabaho. Pwede kang magtrabaho rito. Linisin mo ang 6 na kwarto, ngunit huwag mong papasukin ang 7. Tumango ang masipag na bata at masayang ginawa ang lahat ng utos. Sinunod niya ang mga diwata at nilinis ang mga kwarto ng maayos. Nang siya ay matapos, binigyan siya ng mga diwata ng isang bungkos na puno ng ginto at ruby. Habang siya ay pauwi, napansin niyang naligaw siya sa kagubatan. Ngunit bigla siyang nakarinig ng tahol. Mula ito sa maliit na asong pinaliguan niya. Inakay siya ng aso at di nagtagal ay nakita nila ang dating basag na kalan na inayos niya. Ngayon ay may mainit at bagong lutong tinapay sa loob. Sa pagpapatuloy, narating niya ang punong diniligan niya. Ngayon ay malaki, malusog at puno ng matatamis na prutas. Nakauwi ang masipag na bata na masaya dahil sa kanyang tagumpay. Nang makita ng tamad na bata ang bungkos ng kayamanan, nainggit siya ng husto at agad na lumabas para maghanap ng trabaho. Pero hindi niya diniligan ang tuyong puno. Hindi rin niya inayos ang kalan. Dumaan lang siya sa aso nang hindi ito nililinis. Sa dulo, narating din niya ang palasyo ng mga diwata. Pwede kang magtrabaho rito. Linisin mo ang 6 na kwarto, ngunit huwag mong papasukin ang 7. Binigyan siya ng parehong gawain, pero wala siyang nilinis at natambak pa ang basura. Dahil sa katigasan ng ulo, pumasok siya sa 7 kwarto. Biglang lumabas ang grupo ng nagngangalit na bubuyog. Kinagat siya ng mga bubuyog. At nagalit ang mga diwata. Pinaalis siya at hindi binigyan ng bungkos ng ginto. Umuwi ang tamad na bata na walang bitbit, naligaw sa kagubatan, walang kasama, pagod at nagugutom. Pag-uwi niya sa bahay, niyakap siya ng ama at mahinahong sinabi, "Anak, ang bawat ginagawa natin ay may kapalit. Kung ikaw ay masipag at matulungin, palaging gagantimpalaan ka ng buhay." Mula noon, naging masipag na ang dating tamad na bata. Tinulungan niya ang kaniyang kapatid sa lahat ng gawain
at namuhay siyang masaya kasama ang kanyang pamilya.